Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong balita ngayon sa GMA News kung saan in-interview nila si DILG Secretary John Vic Remulla. Medyo problemado ang secretary. Dalawa ang fugitive na dapat nilang arestuhin. Atong Ang at saka Saldico. Paano nila ito arestuhin? Yan ang problema nila. Pakinggan natin ang balita. Kapin natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa lahat. Opo, gaano po kayo kakumpiyansa na nasa Pilipinas pa itong si Charlie Atong at hindi makakadaan sa mga sinasabing backdoor channel? Well, ayon sa abogado niya, ay anong araw pa rin? Nung Martes ng hapon magkasama pa sila. So, wala pa kami nakikita movement sa mga roro, wala kami nakikita movement sa mga yate. So, sa ngayon, ang matibay ang paniniwala namin na dito pa siya sa Pilipinas. Sabi niyo po kanina sa interview sa DCWB, armed and dangerous itong si Atong Ang. Paano po yun ito nasabi at may pagkakaiba ba sa gagawin natin pag-aresto kung ganon yung magiging trato ng mga pulis? Siyempre, si Mr. Ang ay kilalang umiikot siya na 20 ang bodyguard na armado. At meron siyang ngayon na accusation na nagpasisandaan ng pinapatay niya sa mga missing sa Bungero. Siyempre, kukonsider mo lahat yan. Ang precautions ng police, we have to consider him armed and dangerous kung ganda na record niya. Ano pong sinabi ng abogado nitong si Atong Ang nang mailabas itong warrant? Kinukumbinsi na po ba siyang sumuko or may feelers na po ba siya para sumuko? Wala siyang sinasabing gano'n. Pero ang sinabi niya, ako daw ay irresponsible for saying that he is armed and dangerous. Para sa akin, tama lang naman na gano'n ang trato sa kanya. Hindi rin po siya nakita sa property niya kahapon sa Mandaluyong. Ito pong mga property niya, bantay sarado po ng mga otoridad? Lahat yan, iisa-isahin namin. Mahanap siya. Pero kung kilala ko si Mr. Ang sa pagkatao niya, may taguan na napili na yan in advance. Kailangan mahanap kung saan. At kumpirmado po ba yung pagbibigay niya ng 10 million peso reward sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan niya? Yes, mamaya ko maalam siya, pero yes, magbibigay kami ng 10 million peso reward. Sapat po kaya ito para sa palagay niyo? Sa ngayon, tingin natin kung saan papunta yan. At saan po manggagaling yung pondo? Sa mga intelligence funds namin, doon man namin ginagamit yan para sa mga reward. Doon sa mga circle po niya, sa mga kakilala niya, meron ho bang tumatawag o nagvo-volunteer na kung saan siya posibleng makita? Wala pa sa ngayon, wala pa. Mapunta naman po tayo, update lang po kami doon sa kinaroroonan naman itong si Zaldico. Well, latest information ay nasa Portugal siya. Nasa isang gated community sa loob ng Portugal. May nakikipagtulungan ho ba ng mga otoridad mula sa Portugal? Alam natin, wala tayong extradition treaty mula sa kanila. Pero meron ho ba tayong cooperation from there? Meron tayong intelligence assets on the ground, nandoon. Kino-confirm lang. Pero I think because it is the talaga siya sa Lisbon. Okay. Marami po kayong hinahanap eh. Na-monitor ba tayo kung nasaan po ngayon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Nasa Amerika siya. Pero nagparating siya salita na ready to come home, ready to go to Manila anytime pag patawad. Okay. Muli po, balikan ko lang po yung reward money. 10 million pesos. Tama ho ba? Yung amount. Apo. Posible po kaya madagdagan ito? Kung may magdadagdag pa, itatandaan. Kakausapin ko mamaya yung ibang mga otoridad para malaman kung may matadagdag pa tayo. Okay, abangan po namin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Ayan. So, na-timing kay Secretary John Vic Remulla. Laking problema, Nandyan pa si General Bantag. Di pa nila, Medyo nakakalimutan na. Nandyan din si General Domingo. Yung isang Igorot General din na dating hepe ng
ano yun, yung Drug Enforcement Group ng PNP. Nagtago rin, may warrant of arrest din eh. Oh. So dalawang PNP general ang may warrant of arrest na hinahanap. Oh. So nandyan si Saldico. Nandyan si General Senator Bato na nagtatago. Yan ngayon si Atong Ang, Armed and Dangerous. Kailangan nila ng 10 million pesos na pabuya. Sobrang mas malaki kumpara mo kay General Bantag. 2 million lang alam ko kay General Bantag. Kaya lang walang kumagat sa 2 million. Dahil maraming, alam nyo na, maraming netizens na naniniwala kay General Bantag na wala siyang ginawa. Kaya ganun. And then, ito kay Mr. Atong Ang, ibang kaso naman ito. Missing sa Bungario. So, nasaan na ngayon? Yung sinasabi nila na i-connect nila kay Tatay Digong natin. Let justice have its course. Okay yan. Para once and for all, magkaroon ng hustisya. Yung ilan yun, 34 missing sa Bungario. Sana, mahuli nila si Atong Ang, I believe non-bailable ito eh dahil matindi yung nangyari. So Saldico, iyon ang pinakamalaking, kasi mismong Pangulong Marcos na ang nag-uutos na huliin nyo, pabalikin nyo. Ang problema paano? Kung totoo yung sinasabi na nasa Portugal at wala tayong extradition treaty sa Portugal, suntok sa buwan na yan. Kung totoo yung sinabi ni Secretary Junbic na meron siyang, si Saldico, may golden visa, special visa for, parang VIP ba, dahil sa laki ng ininvest niyang pera doon sa Portugal, hindi na nila magagalaw yun. So, good luck po, Secretary John Vic Remulla, sa dami ng mga fugitives na inyong aristuhin. Sana magtagumpay kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng galing sa sweldo sa YouTube, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ba pwede ngay bay. Oh, bay ta para. Salamat kayo sir sa inyong gihatag na nalangin. Sino bang? Oh. Ayun, salamat kayo. Ginoo, salamat. Salamat kayo sa Ginoo. Gitabangan ni. Kol, nagtagid kayo, kuli mo nga to po. Nakatindog na, kapato ko nagid ka og balay. Maayo nagid nga tanawon oh. Muna na ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya, so nindot nagid kayo nga tanawon. Karong kol, unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay, maayo na ang imong balay. Unang-una, magpasalamat ko sa Ginoo kay nainabagang kong sir nga di nagit kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nainabangan ko og madugangan pagyod. Naot ko madugangan ko sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon.
naot ta nga magpadayon ni nga hinabang kay daghang pa nga mangayog may pan tabang. Oo, sige, salamat.